guys, maaga kaming gumayak para umalis ng bahay. Naka-schedule kasi ngayong araw, August 3, na mawawala ng kuryente dito sa amin. Simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Noong mga oras na to, tingnan nyo naman, wala na talagang kuryente. Kaya pupunta na lang kami sa bahay ng kapatid ko kasi doon medyo mahangin. Actually, wala din silang kuryente at ang sabi niya, wala din daw silang tubig. Kaya ito, magdadala kami ng 3 galong tubig. Kaya naman kami pupunta doon, tulad ng sinabi ko, mas mahangin kasi doon kaysa dito sa amin. Paalis na kami at tinry ko nga ilagay ang cellphone dito sa harapan ng e-bike, no? Pero medyo mahirap pala kasi maalog. Puro lubak naman kasi ang nadadaanan namin. Kamuntik ang pangamalaglag ang cellphone ko dyan. Pero okay din pala, no? Kasi nakikita nyo kung gaano ka-behave si Yumi. Anyway, nandito na kami sa bayan at tingnan nyo naman ang init. Oh, no! Habang nasa biyahe kami, ay may nadaanan kaming nagtitinda ng mais. Dahil 60 lang ang per kilo, ay napabili tuloy ako ng 2 kilo. Anyway, nandito na kami. Pero dumaan muna kami sa bahay ng kuya ko. Choco! Choco! Punta kayo dun sa bahay. Doon. Wala kang sasakyan. Lakad ka na lang. Lakad ka na lang. O, dali na. Let's go. Saka kami pupunta sa talagang pupuntahan namin. Hindi naman kalayuan kasi ilang lakad lang nandun ka na. Sa kami! Nina? Kami naman tubig na. Ha? Nandito na kami at gaya nga ng narinig nyo, no? Meron na daw silang tubig. Parang nasayang tuloy yung effort namin sa pagdadala ng tubig. Pero mas okay naman kasi may tubig na. Mahulog! Alam, mahulog! Laki-laki malag. Anyway, good vibes lang tayo. So, ito na nga. Dito muna kami mag-i-stay. Bagong gawa lang to at walang gamit, kaya tagusan ng hangin. Wow. Natawa dito yung kapatid ko kasi nakita niya yung dala naming mais. Eh, may mais din daw sila. At ito pa, kung saan kami bumili, dun din daw sila bumili. Pero okay lang yan. The more, the merrier. Pinuhat ko na nga tong galon ng tubig para maibaba na. At kinuha ko na isa-isa yung mga gamit na dala namin. Samantala si Yumi nag-uumpisa na maglaro kasama ang mga pinsan niya. At ito naman ang nakahandang lutuin ko. Yes, ako pala ang magluluto. Kaya inuumpisan ko na ang paggagayat ng mga sahog. Nagayat ako dyan ng bawang, sibuyas, carrots, repolyo at hotdog. At habang nagagayat ako ay lumapit yung kapatid ko. Magluluto lang daw muna siya ng mais dahil walang pagsasalangan at iisa ang aming kaldero. Ito na yung niluluto ng kapatid ko at parang matagal pa yata ito kukulo. Eh tapos na akong magayat. Kaya tutulungan ko na lang muna yung pamangkin ko sa assignment niya. Nag-chat kasi ang kuya ko na kung alam ko daw bang gawin tong assignment ni Choco, ayan, basahin nyo na lang. Eh dahil alam ko naman, kaya dinala ko na yung laptop para matulungan yung pamangkin ko. Kailangan kasi sila mismo ang gagawa at i-guide mo lang. Alam nyo, sa totoo lang, nagulat nga ako na may ganitong activity na pala kahit nasa grade school pa lang ang bata. Okay naman, nagtaka lang ako kasi kami noon nasa high school na pero ilan lang ang nakakapag-aral ng computer dahil may bayan. Pero anyway, hinayaan ko na dyan si Choco at tinignan ko na tong niluluto ko. Ay! Tapos na pala akong magluto. Actually, nabawasan na yan. Hindi na ako nakapag-video kasi nabisi na ako. Pero ito, kumakain na kami. At dyan ko nga naalala na, ay, wala pa pala akong video. Alam niyo, kahit walang kuryente dito, hindi namin nararamdaman ng init. Kasi malakas talaga ang hangin dito. Fresh air pa, kumbaga. Kaya nga nakapag-sopas pa kami. At yung electric fan na ginagamit namin dito ay para lang lumamig yung sopas ni Yumi kasi sobrang init. O, di napadali pa ako kasi habang kumakain ako, subo na lang ako ng subo sa kanya. Hindi pa ako naubusan ng hangin kakaihit. By the way, nakaraming mangkok na sopas na pala ako dito, no? Kasi ang dami ko talaga nakain. Wow. Many hours later. Inabot na nga kami ng gabi dito at lampas alas 6 na bago nagkakuryente. Kaya dito na kami kumain ng hapunan pero si Yumi ito, bagsak. Kaya hanggang dito na lang muna. Bye!